No, ano pong balita? Well, ang mabuting balita, dismissed forever na ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. At syempre, yan ay dahil talaga namang sinasabi ng ating saligang batas na hindi po pwede na mas mahigit isang impeachment complaint ng ihahain laban sa isang impeachable officer sa loob ng isang taon. At talaga naman po na apat-apat yung sinampang impeachment complaint at parang yun nga po, no? Ano ba naman mahirap intindi dyan na once a year lang, pero lima-lima ata apat-apat yung kanilang hinain, no? At iba pa yung naging basehan ng kanilang pagbutuhan para sa impeachment. So natutuwa naman po ako na hindi nanalo si Inday Sara ho dito. Ang nanalo po yung sambayan ng Pilipino dahil tinaguyod ng Supreme Court yung pagiging pinakamataas na batas ng ating saligang batas. So naghain ng kaso si VP Sara ang panalo taong bayan. Kasi kapag ang Supreme Court ay nagdesisyon ang tinataguyod ang ating kataas-taasang batas na tinatawang saligang batas, ang panalo ay taong bayang Pilipino. So, incidental po na ang nanalo dyan at hindi na po pwedeng ang ituloy yung impeachment complaint with finality ay si VP Sara. Pero tayo mga Pilipino po, tayo talaga ang tinaguyod ng Korte Suprema dahil itinaguyod ng Korte Suprema ang ating saligang batas. No? Now, sinabi ko na naman sa inyo dati na itong si Senior Associate Justice Marvic Leonen at ako ay nagkasama sa UP Faculty of Law. No? At matagal din siya naging dekano doon at matagal din ako nagturo doon. No? Kung ako 15 years nagturo sa UP Law, siya rin po, ganun katagal din nagturo sa UP Law, mas matagal pa nga yan kasi right from graduation siya nagturo na, pero parang nag-2 term siya as Dean sa College of Law. No? At nagagalak naman po ako na siya ang naging ponente nitong desisyon sa pagdi-dismiss ng impeachment kasi po dilawan talaga si Senior Associate Justice Leonen. No? Siya po ay tinalaga ni Noynoy Aquino bilang chief negotiator dati para sa BARM at kaya siya na-appoint sa Korte Suprema kasi nga nagkaroon ng kasunduan, no? Yung framework agreement na naging landmark agreement na ngayon ay pinatutupad. So sa totoo lang, dalawa lang po yung talagang dilawan dyan sa Korte Suprema, si Justice Leonen at saka si Justice Caguiwa, na kaklase ni Noynoy Aquino. Pero makikita nyo naman na si Justice Leonen, miski siya ay dilawan, tinaguyod niya yung Korte Suprema. Kinakailangan po natin pasalamatan si Justice Leonen dahil yung kanyang mga kakamping at saka mga dilawan, binibira siya. Nung lumabas na po yung desisyon niya, binibira siya dahil para bagang nagtataksil daw si Marvic Leonen at hindi sumuporta sa impeachment laban kay Sara Duterte kasi nga sinasabi ng mga dilawan, sinasabi ng mga taga-UP talaga ay mamamatay tao itong si Duterte at hindi dapat suportahan ng kahit sino. Pero alam naman ni Justice Leonen na ang trabaho niya bilang maestrado ng Korte Suprema ay itaguyod ang saligang batas at hindi itaguyod ang kanyang mga personal na paninindigan. So ako po, saludo ko kay Marvic Leonen. Sa totoo lang po, yung kami magkasama sa UP Faculty, dalawang faction po yan. Hindi po kami magka-faction. Ako po, doon ako sa kabilang faction na nagsimula po kasi yung faction na yan dahil sa deanship, no? Ang kapaksyon talaga ni Justice Leonen ay itong si Popo Lutilla na ngayon ay naninilbihang bilang kalihim ni Marcos Jr. na dati-dati siya ay aktivista, no? Pero ngayon talaga nagpapasasa bilang Secretary ng Energy. Nandyan si Melo Sereno, nandyan yung Tony Lavinia, nandyan yung Teddy Te. Dito naman sa kabila, ang aming kumbaga kinilalang leader ay si Judge Raul Pangalangan ng ICC. Nandyan si yung misis niya, si Professor Pangalangan. Tapos nandyan din si Floren Hilbay. Nandyan si Justice Hardelesa. Nandyan si Bing Guanzon. Kakampi namin si Bing Guanzon noong UP Law Days. No? At alam nyo, talagang nagugulat ako na talagang naisang tabi ni Justice Leonen yung kanyang politikal na paninindigan na talagang true blue dilawan at talagang sinuportahan ang pag-dismiss ng impeachment complaint dahil alam naman natin ng mga dilawan, nais talaga nila ma-impeach si Sara Duterte para magbawasan yung kanyang probability na mananalo sa 2028 kung magkaka-election nga. Pero ako po hindi ko po binabawi yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko palagi, kapag hindi natin tinatanggal ang Marcos Jr. before 2028 at habang nakaupo pa rin si Marcos Jr. sa 2028, malabo po na panalunin ng mga Marcos si Inday Sara. Ulitin ko po yan. Pag hindi natanggal si Marcos Jr. before 2028,
hawak niya ang makina, hawak niya ang COMELEC. Hindi nila pananaluhin si Inday Sara dahil ang plano nila Marcos forever. Yan po ay sinabi na sa akin ng isang aking trusted confidential informant na napakalapit sa mga Marcoses. Meron silang plano na Marcos 2. Marcos 2.0 at yan po ay manatili sa pwesto sa pamamagitan ng charter change, no, natatanggalan nila ang term limits. At alam niyo ba na yung initiative para baguhin ang saligang batas, isasabay daw nila yan para daw mapanagot yung mga responsable sa mga flood scam at infrastructure scam, no? Pero ang totoong dahilan nila ay para nga ma-prevent ang pagiging presidente ni Sara Duterte. So talagang Pilipinas, kinakailangan, gumising na kayo, kinakailangan mag-people power, tanggalin si Marcos dahil habang nandiyan po si Marcos, hindi niya papayagan ang Duterte na mag-take over. In fact, at sabi sa akin na kaparehong informante ko, unlike Inday Sara, ang bilin ni Marcos Jr. ay kung may mangyari sa kanya, siguraduhin hindi magiging presidente si Inday Sara Duterte at hindi po pwedeng mangyari yan. Ibig sabihin, meron na siyang utos na gurgurin si Inday Sara kung may mangyari sa kanya at hindi niya matapos ang kanyang termino. Miski bawian siya ng buhay ng Panginoon na walang gumagalaw sa kanya, ang bili ni Marcos Jr., gurgurin si Inday Sara dahil hindi po pwede na maging presidente ang isang Duterte muli. So, wag na kayong managinip, mga dilawan at mga pulahan na sa eleksyon ay sa eleksyon mananalo kung sino ang gusto ng taong bayan. Ha? Ang mananalo talaga dyan Marcos at kung sino susuportahan ni Marcos. Kasi nga, maski siya'y bawian ng buhay ngayon na wala namang gumagalaw sa kanya, ang bilin talaga niya, in place na po yan. Gurgurin si Inday Sara para hindi maging presidente. So sa tingin nyo ba pananalunin ng Marcos habang nandyan siya ang Inday Sara Duterte sa 2028? Binabaluktot po itong sinasabi ko ng aking mga kalaban. Ha? Sinasabi nila, bumibitaw na po ako kay Inday Sara. Alam naman ni Inday Sara yan. Alam niya na magkakapatid na Duterte. Na talagang ang plano ng mga Marcos ay forever. Kaya nga po, itong impeachment, importanteng na-dismiss dahil ito po ay kabahagi ng kanilang script na kapag natanggal ngayon si Inday Sara, syempre, mas mababa ang likelihood na siya ay ma-elect kung meron bang eleksyon. At kung matuloy nga yung eleksyon na yan, hawak ni Marcos ang makina, hawak ni Marcos ang COMELEC, sigurado po yan. Talagang hindi nila igagalang ang mandato ng taong bayan. May mga nagsasabi, di gagawin natin yung nangyari kay Marcos Jr. na yan ang naging meet siya, kaya natanggal si Marcos Jr. Sa akin naman, bakit pa aantayin na magkaroon ng isang eleksyon na talagang hindi susundin ang mandato ng taong bayan? Ngayon naman, may pagkakataon na tayo dahil talaga namang ayon sa saligang batas, ang people power, ang pinagbabawal ay yung madugong pamamaraan para matanggal ang isang nakaupo sa pwesto. Pero ang mapayapang mga pamamaraan, yan po yung kinikilala ng ating saligang batas kasi kabahagi yan ng ating kasaysayan. At yan nga ang dahilan kung bakit meron tayong Freedom Constitution na 1987 Constitution na itinaguyod ngayon ng ating Korte Suprema. So, importante po yan. Kaya nga lang, bagamat lumabas na po yung desisyon na permanenteng dismiss na ang impeachment at dahil dito, malungkot ng malungkot si Tito Sen na hindi na niya po pwedeng forthwith talakayin ng impeachment dahil ayan na ay desisyon. Naalala nyo, yung mga Tito Soto, mga Ping Lacson, sinasabi nila na tutol sila sa archiving ng impeachment ni Inday Sara kasi wala pang desisyon sa motion for reconsideration. Ayan, may desisyon na po. Siguro naman, wala na silang kaduda-duda na patay na ang impeachment complaint kay Inday Sara Duterte. Ang masamang balita, pagdating ng February 6 po, pwede na naman sila magsampa ng panibagong impeachment complaint. At sa tingin ko po, walang kaduda-duda na sa Kamara de Representante, gagabitin na naman nila yung pera nating mga taong bayan para bilhin ang boto para ma-impeach na naman si Inday Sara Duterte. At alam naman natin na hindi naman kinakailangan ng absolute majority dyan. No? Kakaunti lang, po pwede na talagang ma-impeach ang Inday Sara Duterte. Ang issue na lang dyan, talagang ang mga senador ba ay talagang maninindigan o sila ba ay magpapatakot? Kasi alam nyo, yung kaso na sinampan nila kay Revilla, yung kaso na isasampan nila kay Villanueva, kaso na isasampan nila kay Chisa Escudero, yan sa tingin ko ay para takutin ng mga senador na kapag hindi kayo sumuporta dito sa Malacanang, sa kagustuhan nilang mapatanggal sa pwesto si BP Sara,
kayo'y tatanggalin din at ipakukulong. In other words, yung kaso kay Revilla, kaso sa mga ibang senador, yan ay talagang, kumbaga, blackmail ng Malacanang na pag hindi kayo sumuporta sa kagustuhan namin na mapatanggal sa Inday Sara, kayong makakasuhan. At syempre, importante sa kanila na mapatanggal sa Inday Sara dahil ang pangako ka ni Ombudsman Remulla, pakukulong niya sa Inday Sara Duterte. At sang-ayon sa ating saligang batas na walang kaduda-duda na itataguyod muli ng Korte Suprema, hindi po pwedeng kasuhan ng kasong kriminal na may parusang pagtatanggal sa pwesto ang isang impeachable officer hanggang hindi siya natatanggal sa pwesto. Kaya importante sa script ng mga Marcoses na matanggal si Inday Sara Duterte sa isang impeachment trial para sa ganon, siya ay mapakulong na, magkaroon ng disqualification from office at hindi makatakbo para presidente. Kaya kinakailangan meron din tayong plan B. At ang plan B naman, kapag sila ay nagtagumpay, nandiyan naman yung either baste or pulong. No? Pero sa tingin ko, ang kabataan, masusuportahan si Baste kasi idol ng kabataan si Baste. So yan lang akala nila. Pag akala nila, na-disqualify nila si Inday Sara, napakulong nila, akala nila tapos na ang Duterte, hindi. Nandyan pa ang Baste, nandyan pa ang pulong. At kung sino man, ang susuportahan ng mga Duterte. Sigurado po ako, kahit sino yan, kahit hindi kakilala ng taong bayan, kapag pinatanggal nila si Sara Duterte at pinakulong gaya ng pagkapakulong kay Tatay Digong, ay naku po, kahit sinong suportahan ng Duterte, yan ang mananalo sa eleksyon. Assuming, talagang kikilalanin ng mga Marcoses ang resulta ng eleksyon. Pero yun nga po, dahil ang gusto nila ay Marcos forever, mukhang hindi nila kikilalanin kahit sinong manalo na hindi Marcos mismo or na-endurso ng mga Marcoses. Maiba naman po tayo, no? Ayan na po. Dahil doon sa pag-iinsulto ni Tariela sa pagkatao ng presidente ng China, si President Xi, nagkaroon na po ng talagang sigawan sa panig ng mga senador ng mga Pilipino at ng Chinese Foreign Ministry. Alam po, nalulungkot po ako dito kasi wala namang kwalipikado dyan sa Senado na para makipagbalitaktakan sa larangan ng foreign relations at international law. Karamihan naman na nagsasalita dyan, walang alam sa international law. Kaya nga, dakdak sila ng dakdak, palayasin ng mga Chino, piyaan silang umalis, isarado ang kanilang embahada na hindi nila alam kung bakit sa larangan ng international law, anong importansya ng pagkakaroon ng isang embahada. Nagsalita na po ang mga Chino, hindi sila papayag na ang isang kasama nila ay mapaalis dahil na-deklarang persona non grata dahil aalis silang lahat at isasarado ang embahada. Pero sa larangan ng international law, ano bang importansya ng pagkakaroon ng embahada? Ano importansya na meron tayong ambassador na galing sa isang bansa na nagpadala sa kanya, no, sa ating republika? Well, sa mulat-mula po, ito naman ay sa panahon pa ng mga Greco at mga Roman, yung mga Romans and Greeks, yung mga ancient states pa. Ang pagtatayo ng embahada ay isang mensahe na handa na ang isang bansa na magkaroon ng mabuting relasyon doon sa bansa na pinadadalhan nila ng sugo. Ibig sabihin, yan ay pruweba na gusto nilang magkaroon ng kaugnayan at relasyon na mabuti. Yan pong pagkakaroon ng embahada, yan ay tutulong para magkaroon ng mabuting relasyon at yan din ang magiging instrumento kung paano nga makikisama ang dalawang bansa. Hindi po yan Pilipinas lang ang nagsimula niyan. Mga ancient Greeks pa at mga Roman states, ganyan na po talaga ang purpose sa embahada. Kapag nagsarado po sila, ibig sabihin yan, ayaw nila magkaroon ng kahit anong relasyon sa bansang yan. At ano magiging implikasyon? Well, unang-una po huwag natin kakalimutan ng ating mga mamamayan na nagtatrabaho sa Hong Kong at sa Beijing, ang unang-unang magiging biktima kapag nawala po ng diplomatic relations ang Pilipinas at ang China. Lahat po ng mga nagtatrabaho sa Hong Kong at sa tingin ko mahigit 1 milyon na yan, documented and undocumented, ay mawawala ng hanap buhay. O Risa Ontiveros, Erich, meron ka bang trabahong maibibigay doon sa mga Pilipinong mawawala ng trabaho? Ay kung meron, sige, magdaktak ng daktak pa kayo. O Tariela, ikaw ba? Makapagbibigay ka ba ng trabaho dyan sa mga mawawalan ng trabaho pag nawala ng embahada at nawala ng diplomatic relations sa panig ng Pilipinas at China? Sige, magdadaktak pa kayo kung kayo makakabigay ng ganyang trabaho. Pero siyempre, mas matindi pa ang magiging implikasyon niyan dahil kapag wala ng embahada at wala na tayong relasyon sa China, sana natin kukunin yung mga inaangkat natin. Samantalang ang China ang pinakamalaking pinag-aangkatan natin ng ating mga
pang-araw-araw na pangangailangan. O Tariela, o Tibarius, Erich, kayo ba ay makapagbibigay ng mga kalakal na inaangkat natin sa China kapag nawalan na ng diplomatic relations ang China at ang Pilipinas? At siyempre, hindi tayo masyado nasasaktan dahil ngayon, samantalang 10 milyong mga Chinong bumibisit sa Thailand dahil mabuting relasyon nila at parang mas marami pa ngayon, parang 12 million na ngayon ang bumisita sa Malaysia at sa Indonesia ay hindi naman bababa sa 8 million, tayo wala pa 1 milyon ang galing sa China. So, hindi masakit sa turismo kasi wala namang pakialam itong Bangag administration na hindi tayo kumikita sa turismo dahil sa mga Chino na nagtuturista. Wala silang pakialam kasi wala naman silang pakialam kung ang mga Pilipino ay nagugutom at hindi nila binibigyan ng importansya na ang turismo ay po pwede magbigay ng hanap buhay sa mga Pilipino. Pero yan po ang mawawala sa atin. Trabaho, sa natin kukunin mga inaangkat nating mga bagay-bagay, at siyempre turismo, at yung kakaunting mga kapital na nadadala ng China sa atin. So, Antivirus, Tariela, at saka Erich, dahil kayong pasimuno sa katarantaduhang ito na talagang gusto nyong sirain ang mabuting relasyon ng Pilipinas at saka ng China, kayong magbigay dito ngayon. Trabaho, kalakal, at siyempre turismo. Tingnan natin kung saan nyo kukunin yan. Kasi dakay ng dakdak. E di, pag kayo nagdadakdak dahil kayo yung nagpapabida, kayo ngayon ang humarap ng solusyon pag nawala na ang diplomatic relation sa panig ng Pilipinas at ng China. Alam niyo, hindi ko naman sinasabi na ang mga halal na opisyales ay hindi pwedeng magsalita sa larangan ng foreign affairs. Pero nakasaad din sa ating saligang batas na ang presidente ang executive sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs, ang chief architect of foreign affairs. Ang papel talaga ng Senado ay kung merong kinakailangan na kasunduan para maging batas ang kasunduan na yan ay isusumite sa Senado. At saka siyempre, meron silang oversight sa pamamagitan ng confirmation ng mga diplomatic agents natin na karapat-dapat yung mga tatayong sugo natin. Pero sa larangan ng foreign affairs, malinaw po yan. Yan ay sole prerogative. Hindi naman sole prerogative, but the President is the chief architect of foreign relations. Miski si Bangag, babangag-bangag, tingin ko naman, hindi rin niya nananiisin na magsarado ang embahada ng China. Bakit? Kasi tatay nga niya ang nagsimula muli ng relasyon sa panig ng Pilipinas at ng China. Bakit naman niya isasara yan? Isa yan sa pinagmamalaki niya. Sa katunayan, kaya naging pogo lawyer itong si Liza Araneta Marcos. Lahat ng Chinong mga kumpanya na nagpupunta sa Pilipinas, at least bago niya awayin ang China, ay sa kanya nagpupunta. Kaya nga lahat ng pogo na nag-incorporate, alam ko sinasabi talaga na ang pinupuntahan nila ang office ni Liza Araneta Marcos kasi nga tinatanaw ng utang na loob ng mga Chino kay Marcos Sr. yung pagbubukas muli ng relasyon sa panig ng Pilipinas at ng China. Sa tingin ko naman, kahit sa ibang-bangan, hindi naman niya kakalimutan yung legacy na ginawa ng ama niya na gaya ni Nixon, yung tatay niya nagsimula ng relasyon sa panig ng Pilipinas at ng China. Di ba? Alias talagang wala na talaga siyang grasp of reality at talagang completely out of it na siya. So sa tingin ko, dapat naman, kung sila ay tunay na mga supporters ng ehekutibo, at least pagdating sa larangan ng foreign affairs, hayaan na nila na DFA ang makipag-conduct ng ating relasyon. Talaga namang hindi tayo magbibigay ng kahit anong teritoryo. Pero sa katagal-tagal ng nakabinbin ang problemang yan, hindi naman naging hadlang yan sa mga panahon na nakalipas para tayo magkaroon ng normal na relasyon. In fact, sa panahon ni Duterte, bagamat hindi siya nag-surrender ng kahit anong teritoryo na nangyari sa panahon ni Aquino at nang wala sa atin ang Scarborough Shoal, talagang nagtaguyod ng mabuting relasyon si Duterte na nagbunga naman sa pagdating ng mga turistang Chino, sa mga proyektong binigay ng China sa atin, kasama na yung tulay sa Davao na inaangkin ngayon ni Marcos Jr. at saka sa pangangalakal at pangangapital ng mga Chino dito. So napatunayan natin na yung ating hidwaan sa teritoryo, hindi lang yan ang dapat pag-usapan pagdating sa relasyon ng Pilipinas at ng China. Ang importante, tayo magkapit-bahay sa mulat-mula. Wala naman tayong hidwaan sa panig ng China at ng Pilipinas. At tayo bilang mga Pilipino, alam natin yung kasabihan. Makipag-away ka na sa kamag-anak, wag lang sa kapitbahay. At China, being our kapitbahay, dapat tayo ay nagkakaroon ng mabuting relasyon, lalong-lalo na ang China ngayon ang
lumalabas na pinakamalakas, pinakamakapangyarihan at pinakamayamang bansa sa buong daigdig. Bakit kaya itong si Erich, si Ontiveros, si Tariela ayaw makinabang ang mga Pilipino sa kayamanan ng China? Dahil ba kapag Pilipino ay mahirap, nabobola nila, nabibili nila ang boto, kaya ayaw nilang tumaas ang antas ng kabuhayan ng mga Pilipino? Wag naman po. Dapat ang suma total ng ating panlabas na relasyon ay mas maraming pagkain sa pagkainan ng Pilipino at yan ay makakamit lamang kung mas pabubutihin natin ang relasyon natin sa pinakamalakas at pinakamayamang bansa ngayon sa daigdig. Yan ay bansang China, ayaw man nating aminin or hindi.